At ito na po ang ating programang Arangkada Balita ngayong umagang ito. Mga kasangga, adjust na po tayo ngayon sa buwan ng Pebrero 2025. Sa ngalan po ni Kasanggang Joel Kumunsang, ako po muna ang inyong pansamantalang makakasama sa musika at pagbabalita, Kasanggang Jomar Abdul. Sa ngalan po ng ating buting station manager, Sir Kennedy Butsdikan. At bago po natin dakuin ang ating po namang magiging lagay ng ating mahulahon, ngayon pong araw ng Lunes, ay magandang umaga po sa lahat ng ating mga tagapakinig sa abot po naman ng ating himpilan na patuloy po namang nagmamahal at na sumusuporta dito po sa ating nag-iisang himpilan ng radyo sa bayan po naman ng Parang. Alamin po muna natin ang magiging lagay ng ating panahon ngayon pong araw ng Lunes. Mula po naman sa ating mga kaibigan kasamahan dyan po naman sa DYST Pag-asa National para po naman sa ating weather update ngayong araw. Magandang umaga po sa ating lahat. Narito ang weather update para sa araw ng Lunes, February 10, 2025. Wala pa rin naman tayong minomonitor na anumang bagyo or low pressure area sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero meron tayong tatlong weather system na nakakaapekto dito sa ating bansa. Una na dito ang northeast monsoon or ang hanging amihan na patuloy na umiiral dito sa malaking bahagi ng Luzon. Samantala, yung easterlies naman natin or yung mainit at maalinsangan na hangin na nanggagaling sa dagat Pasipiko ay patuloy naman umiiral dito sa may Mindanao. Sa ngayon, dahil po dito sa northeast monsoon, dahil sa malamig na hangin na dala nito at easterlies, mainit na hangin, yung salubungan po nito ay nagre-resulta sa tinatawag nating shear line na nagdadala rin po ng mga pag-ulan lalo na dito sa may Bicol region, pati na rin dito sa may Visayas. Dahil dito sa tatlong weather system na ating nakakapekto sa ating bansa, nagdadala po ito ng mga pag-ulan sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Una na dito yung northeast monsoon natin, inaasahan natin makakaranas ng maulap na papawiri na may mga pag-ulan dito sa may Metro Manila, Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, ilang bahagi ng Central Luzon, pati na rin ng Calabarzon. Dulot naman ng shear line na asahan natin makakaranas ng maulap na papawiri na may mga kalat-kalat na pag-ulan dito sa may Aurora, Quezon, Bicol Region at Mimaropa. Para naman dito sa western section ng Northern Luzon, particularly dito sa may Ilocos Region, asahan naman po natin makakaranas sila ng maaliwalas na panahon pero asahan din natin ang mga isolated na mga pag-ambon. Agwat ng temperatura for Metro Manila 23 to 30 degrees Celsius, Lawak 23 to 29 degrees Celsius. For Tuguegarao, asahan natin ng 20 to 28 degrees Celsius, Baguio 15 to 22 degrees Celsius, Tagaytay 20 to 27 degrees Celsius, at Legazpi 25 to 28 degrees Celsius. Inaasahan din po natin ang mga pag-ulan dito sa Palawan at Visayas, dulot naman ito ng shear line. Kung makikita din po natin dito sa may Caraga, inaasahan din natin ang mga kalat-kalat na pag-ulan, dulot naman ito ng easterly. Para naman sa lalabing bahagi ng Mindanao, asahan naman po natin ang maaliwalas na panahon, pero asahan din natin yung mga local dalingang pag-ulan sa hapon at sa gabi. Agwat ng temperatura for Calayan Islands at Puerto Princesa 23 to 29 degrees Celsius. Iloilo asahan natin ng 24 to 30 degrees Celsius. Tacloban 25 to 30 degrees Celsius. Sa may Cagayan de Oro 24 to 30 degrees Celsius. 4 to 34 degrees Celsius. At Davao 25 to 33 degrees Celsius. Dulot na itong shear line, meron tayong nilabas na weather advisory. Ay asahan po natin yung moderate to heavy or 50 to 100 millimeters of rain dito sa may Palawan, Quezon, Oriental Mindoro, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, Northern Samar, Samar, Eastern Samar, Biliran at Leyte. Asahan po natin throughout this day po ay asahan natin mga pag-ulan dito po sa mga yellow na areas po natin. Dahil po rito, dahil sa mga sunod-sunod na mga pag-ulan po ng mga nakaraang araw, asahan na po natin yung mga localized flooding at mga pagguho ng lupa. Kaya iba yung pag-iingat po para sa ating mga kababayan.
Para naman bukas, bahagyang aangat po or magsishift itong axis ng ating shear line at ito po ay magdadala ng moderate to heavy or 50 to 100 millimeters of rain dito sa may Aurora, Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon at Oriental Mindoro. So inaasahan pa rin po natin yung mga flash floods at mga pagguho ng lupa. Wednesday, bahagya pa rin pong aakyat itong shear line po natin at dito na po siya makaka-apekto sa may Cagayan, Isabela, Aurora, Quezon at Camarines Norte. Asahan po natin sa mga nasabing lugar ang moderate to heavy or 50 to 100 millimeters of rain. Dahil po sa northeast monsoon, meron tayong nakataas na gale warning dito sa may Batanes, Cagayan kasama na ang Babuyan Islands, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Isabela, Aurora, Zambales, northern coast ng Quezon kasama na ang Polillo Islands, Camarines Norte, northern coast ng Camarines Sur. Pati na rin dito sa northern at eastern coast ng Catanduanes, eastern coast ng Albay, eastern coast ng Sorsogon, Calayan Islands, northern at eastern coast ng Northern Samar, eastern coast ng Eastern Samar. Kaya pinapaalalahanan po natin ang mga kababayan po natin, lalo na po yung may mga sasakyang maliit pandagat na delikado pumalaot dito po sa ating mga nasabing coastal waters. Ang sunrise mamaya ay 6:22 a.m. at ang sunset mamaya ay 5:59 a.m. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang aming mga social media pages at ang aming website pag-asa.dost.gov.ph. At yan po muna ang latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po at magandang umaga. Maraming salamat kay Ma'am Chanel Dominguez ng DOST Pag-asa National na siya po namang nakapagbigay ng lagay ng ating pong panahon ngayong araw ng Lunes at just po sa Pebrero 2025. Atin na pong nakuhin ang ating mga balita sa ating pangunahing balita ni Alyansa para sa Bagong Pilipinas Campaign Manager Toby Tiangco na nagsagawa ng fieldwork ang campaign team upang matukoy ang iba't ibang issue ng bawat senatorial aspirants ng administrasyon. Ayon sa kanya, sa parang ito ay natukoy nila ang mga issue na ibinabato sa bawat kandidato, gayon din ang mga aspeto kung saan sila malakas. Aminado naman si Tiangco na hindi pa dito na isama ang usapin ng impeachment. Gayon pa man na ipinaubaya na aniya ang diskarte sa bawat kandidato kung paano ito matutugunan. Bukas anya sila sa pagkakaroon ng iba't ibang mga opinyon at ngunit ay ang pinakamahalaga ayon sa kanya ay nagkakaisa ang alyansa sa pagbibigay suporta sa mga programa ng Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. para makamit ang bagong Pilipinas at maiangat ang buhay ng mga Pilipino. Kabilang sa mga senatorial slot ng administrasyon ay si dating Senate President Vicente Tito Soto III, dating Department of the Interior and Local Government DILG Secretary Benhar Abalos, dating Senador Pamphilo Lacson, Manny Pacquiao, Senador Pia Cayetano, Lito Lapi, Amy Marcos, Ramon Bong Revilla Jr., Frances Tolentino, Makati City Mayor Abby Binay, House Deputy Speaker Las Piñas City Lawn District Representative Camille Villar, at House Deputy Majority Leader ACT-CIS Party List Representative Erwin Tulfo. Samantala, sa iba pa nating balitang pambansa mga kasangga, ipinatapon pabalik ng kanilang mga bansa ang nasa 26 na mga foreigners. Matapos na sila ay maaresto sa magkakasunod na operasyon itong Enero 2025 sa mga Philippine Offshore Gaming Operators o POGO. Ayon sa Bureau of Immigration o BI, ang 26 na mga foreign national ay mula sa bansang Malaysia at China ay kabilang sa 450 na mga foreigners na naaresto ng National Bureau of Investigation o NBI, Presidential Anti-Crime Commission o PAAC at nitong BI. Nasa 23 na mga Chinese at 3 Malaysian ang isinakay ng Bureau of Immigration sa Philippines Airlines at Malaysian Airlines noong Biyernes ng gabi.
Ayon kay Immigration Commissioner Joel Antonio Biado, simula pa lamang ito ng mas mahigpit na deportation at masusundan pa sa mga susunod na araw. Mula January 31 hanggang February 5 ng taong ito ay nasa 57 mga foreigners ang ipinatapon din ng BI pabalik sa kanilang mga bansa na pinagmumulan. Patuloy din nila ang kanilang kooperasyon sa iba pang mga ahensya ng gobyerno upang mahuli ang mga foreign national na illegal na nananatili sa Pilipinas. Sa iba pa nating balitang pambansa, nilinaw ni Senate President Gis Escudero na wala siyang balak magpatawag ng special session para lang sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Matatanda ang una ng sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na dapat manggaling sa Senate President ang request para magpatawag siya ng isang special session. Ayon kay Escudero, wala siyang nakikitang rason para mag-request ng special session dahil hindi naman pasok sa itinakdang rason ng saligang batas para sa pagpapatawag ng special session. Dahil hindi naman pasok na itinakdang rason nila ng saligang batas para sa pagpapatawag ng special session sa pagsasagawa ng impeachment trial. Ipinunto rin ng leader ng Senado na wala siyang nakikitang rason para madaliin ang impeachment process laban kay VP Sara. Ayon sa kanya, hindi espesyal ang posisyon ng Vice President para madaliin ang impeachment process at dapat ay pantay-pantay ang pagtrato sa lahat ng kaso ng mga impeachable officers sa bansa. Kinumpirma rin ni Escudero na walang senador na tumawag o kumausap sa kanya para itulak ang special session para sa impeachment. Samantala, sa iba pang balita, tinukoy naman ni House Ways and Means Committee Chair Joey Salceda sa isang magandang indikasyon ng masigla ang ekonomiya ng bansa ang maitalang o maitalang o pagtaas sa bilang ng trabaho sa transport at construction sa section. Ito ay kasunod ng inilabas na December 2024 Labor Force Survey ng Philippine Statistics Authority o PSA. Anya, kung pagsasamahin ang dalawang sektor na ito ay aabot sa higit 920,000 na mga trabaho ang nilikha o nalikha. Ibig sabihin ay kumpiyansa ang mga negosyante dahil mayroong mataas na consumer activity. Gayunpaman ay kailangan anya ng plano mula sa Department of Agriculture o DA kung paano tutugunan ang job loss sa sektor ng agrikultura. Maaari kasi anya na ang mga seasonal na workers sa agri-sector ay lumilipat sa ibang trabaho gaya na lamang ng paghahabal-habal o construction worker. Sinabi pa ng economist sa Sulon na para makamit ang pangmatagalang pag-unlad ng bansa at magkaroon ng kabuluhan ang sweldo ng mga manggagawa, ay dapat maayos ang sektor ng agrikultura. Samantala, sa oras na 45 makalipas po ang alas 7 ng umaga, welcome naman para kay Akbayan Party List Representative Percy Sindenya ang paghingi ng paumanhin ni Senator Bato de la Rosa kasunod ng pahayag nito na kaugnay sa kanyang pisikal na pangangatawan. Sa isa kasing pahayag ng senador ay tila ininsulto niya ang pisikal na kondisyon ng kongresista. Ayon kay Sindenya, isa siyang stroke survivor kaya't nagkaroon ng pagbabago sa kanyang mukha. Umaasa rin ang kinatawa na hihingi rin ng paumanhin ang senador sa iba pang stroke survivor na nasaktan sa kanyang pahayag. Magsilbi rin anyang sanang aral ang insidente na ito na gawing makatao ang diskurso sa usaping politiko. Giit pa niya na ang panawagan ng pananagutan ay hindi personal na atake kanino man, kundi responsibilidad ng lahat ng mamamayan. Samantala, sa iba pang balita mga kasangga,
Tahasan namang tinawag na fake news ni Senior Deputy Majority Leader Sandro Marcos ang mga balitang may kapalit na pera ang pagperma ng mga kongresista sa impeachment complaint laban sa pangalawang Pangulo. Git niya na parte na ito ng smear campaign ng DDS upang i-discredit ang proseso. Naroon anya siya nang ipatawag sa bawat kongresista ang articles of the impeachment ay binigyan sila ng kalayaan na magdesisyon kung lalag na ba o hindi. Walaan niyang anumang monetary o perang binigay o anumang pangako na pondo ng AICS o AKAP. Samantala, sa iba pa nating balita mga kasangga, walang balak bilang pagtutuloy ay walang balak ang alyansa para sa bagong Pilipinas na palitan si Senador Amy Marcos sa senatorial slot ng administrasyon. Ito ay kahit pa una nang nagdesisyon ang senadora na tumakbo bilang independent candidate. Sa meet and greet kasama ang media ay nilinaw ni Nabotas Representative Tony Tiangco na campaign manager ng admin slot na patuloy nilang ikakampanya ang senador. Wala rin anyang sinabi ang lady senador na hindi ito makakapunta sa ikakasang campaign na sortie ng alyansa na magsisimula sa Lawag, Ilocos Norte na kinilalang baluarte ng mga Marcos. Wala rin nakikitang masama si Tiangco kung sakaling maimbitahan si Senador Marcos ng iba pang partido. Samantala, sa sampahan naman ng kasong kriminal ng Citizens Crime Watch o CCW, si House Speaker Martin Romualdez ang ilang pang kongresista sa Quezon City Prosecutor's Office nitong araw ng Lunes, Pebrero 10, 2025. Ito naman ang kinumpirma ni Diego Magpantay na siyang Pangulo ng Citizens Crime Watch sa isang news forum. Kasong falsification of legislative documents ang isasampa sa kanila dahil sa umano'y insertion ng 241 billion pesos na national budget o General Appropriation Bill. Bukod kay Romualdez ay kasama rin sa mga kakasuhan sina House Majority Leader Manuel Jose de Lepe, former House Appropriations Committee Chairperson at ako Bicol Party List Representative Salji Ku at ilang pang hindi pinangalanang individual. Magiging compliant naman sina Davao del Norte Congressman at dating House Speaker Pantilion Alvarez, habang si Atty. Ferdinand Tofacio ang kanilang magiging legal counsel. Iginiit na mga compliant na magkaiba ang enrolled bill na inaprobahang measures sa Bicameral Conference Committee. Samantala, lubog naman sa tubig baha ang maraming mga barangay ngayon sa probinsya ng Palawan at sa ilang bayan sa Mindanao. Kabilang na ang mga buong kabisera ng Puerto Princesa City. Kasunod ito ng paulit-ulit na pagbuhos ng ulan na nagsimula nitong Sabado, February 8, 2025. Sa ngayon ay nagtutulungan na ang mga kasapi ng Armed Forces of the Philippines na Philippine National Police, ng Bureau of Fire and Protection at mga emergency responders ng mga local government unit ng Palawan sa pagpapalikas sa mga ligtas na lugar ang mga residente ng barangay na lubog pa rin sa baha at sa pamimigay din sa kanila ng mga ayudang kinakailangan habang nasa mga relief sites. Wala namang naiulat ngayon na napahamak sa malawakang pagbaha sa maraming lugar sa Palawan. Ayon sa pulisya at sa Palawan Disaster Risk Reduction and Management Office na ipinalabas nitong Lunes. Arrancada, report, arrancada, report, arrancada, report, arrancada, report. Oras po natin mga kasanggali, 50 minuto makalipas po ang alas 7 ng umaga. Para naman sa ating arangkada report, patay ang isang residente at driver ng isang malaking bomb type crane truck sa aksidenteng naganap sa Barangay Asang sa Matanaw, Davao del Sur nitong Biyernes sa Pebrero 7, 2025. Sa
Sa naging ulat nitong linggo ng Matanaw Municipal Police Station ay matinding mga sugat, mga fractures at pasa sa katawan ang sanhi ng pagkamatay ng driver na kinilalang si Jeffrey Nacion, 39 na taong gulang, at ang may-ari ng isang pamamahay na nasa pool naman ng kanyang minamanehong bomb type crane truck, ang 65 anyos na si Pereno Kulamat. Ayon sa mga barangay officials at sa mga investigador ng Matanaw Police Force, nawala ng kontrol ng kanyang minamanehong truck si Nacion dahil sa mechanical trouble, kaya ito lumihis at inararo ang mga bahay sa gilid ng highway at nasagasaan si Kulamat. Lumagpag patagilid ang truck kaya't nagtamo ng serious injury si Nacion na nagsanhi ng kanyang pagkamatay. Bahagyang nasaktan ang kanyang helper na sa nasabing aksidente at agad namang nabigyan ng first aid ng mga barangay officials at mga pulis na nagresponde sa insidente. Sa iba pa nating balitang arangkada mga kasangga, patay naman sa tama ng bala ang isang opisyal ng Moro Islamic Liberation Front o MILF na isang empleyado naman ng Bangsamoro Land Transportation Office ng tambangan ng mga armado sa Pikit, Cotabato nitong araw ng Biyernes. Sa ulat nitong Sabado ng Cotabato Provincial Police Office at ng Bangsamoro Regional Officers ay nililisan ni Johnson Indil ang kanyang sasakyan o nilininisan ni Johnson Indil ang kanyang sasakyan sa labas ng kanilang bakuran sa may sitio Amana sa Pikit, Cotabato nang lapitan ng mga armadong kalalakihan at halinhinang pinagbabaril ng nagsanhi ng kanyang agarang pagkasawi. Mabilis naman at tumakas ang mga bumaril kay Indil sa ligwasan na siyang Ligwasan Area Secretary ng MILF at Municipal Chief ng Bangsamoro Land Transportation Office sa Pikit sa probinsya ng Cotabato sa Region 12. Ngunit may mahigit 20 mga barangay na sakop ng Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao. Inundi na naman ni Farm Transportation and Communication Minister Faisalin Pangandaman Tago at ng mga directors ng mga ahensya na nasa ilalim ng kanyang pamamahala ang pagpatay kay Indil na aktibo sa pagtulong sa liderato ng MILF, sa pulisya at sa militar sa pag-ariglok ng mga madugong rido o away ng mga angkan sa Pikit at iba pang mga bayan sa Cotabato. Inihiling ni MOTC Farm Minister Tago kay Brigadier General Romeo Macabas na siyang direktor ng Police Regional Office Bangsamoro Autonomous Region at sa namumuno naman sa Police Regional Office 12 na si Brigadier General Arnold Adiente na madaliin ang pagkilala sa mga pumatay kay Indil upang masampahan na ng kaukulang kaso. Si Indil ay popular din na supporter ng mga peace building programs ni Cotabato Governor Emilio Talino Mendoza, siyang gobernador at gobernadora na masigasig sa pagtangkilik ng mga hiwalay na peace program ng MLF at ng Moro National Liberation Front. Samantala, sa iba pa nating balita mga kasangga, patay naman ang isang Assistant School Division Superintendent sa probinsya ng Sulu matapos itong pagbabarilin nitong Biyernes ng hapon, Pebrero 7 ng taong kasalukuyan. Ayon sa ulat ay kinilala ang biktima na si Sunatria Danton Gaspar, nasa hustong gulang at siyang Assistant School Division Superintendent o ESDS sa nasabing probinsya. Batay sa inisyal na impormasyon na pinasok umano ng mga armadong kalalakihan ang kanilang office compound at saka nilapitan at pinagbabaril ng suspect ang biktima. Nagtamo ng tama sa ulo ang biktima na naging sanhi ng kanyang agarang pagkamatay. Samantala, matapos ang pamamaril ay mabilis naman na tumakas ang mga gunman. Sa ngayon ay nagpapatuloy ang investigasyon ng mga otoridad hinggil sa nangyaring insidente.
po natin mga kasangga, 56 na minuto makalipas po ang alas 7 ng umaga. At sa mga oras na ito atin na pong papasukin ang ating masigasig na batikang anchorman sa katauhan ni Sir Jojo. Magandang umaga po, Sir Jojo. Po, Roger, magandang umaga. Sa ngayon, nasisilip natin na mainit ang sikat ng araw sa mga sandali ito, kasanggang Jomar. At bago ang ating mga balita ay kagabi ay naobserbahan natin mula alas 5:30 kasanggang Jomar ay umalo ito sa mga halos 6 na pirasong nagka-blackout tayo kagabi. Hindi natin malaman dyan sa Magelco kung ano ang dahilan. Kaya lang ang mga ginang ng tahanan, sila ina, ama, mami, daddy, ay nabahala dahil napatay sindi ang kanilang mga bumbilya. At ganoon din ang mga reparidero sa kasanggang Jomar sa mga sabi. Walang abiso ang mga pangyayari ito. Sana ang hiling po nila sa Magelco, ang branch office po dito sa Bayan ng Parang, ay dapat meron namang abiso o kumbaga pag ina-advance, ipaalam kung meron bang re-repair, kung ano ba ang dahilan. At ang isang pa, kailangan ay marinig din palagi kasanggang Jomar ang paumanhin o maaaring magkaroon tayo ng access dyan sa kanilang PIO. Pero pagka nilalapit na natin dyan, sinasabi ng Magelco ay wala silang tagapagsalita, only the branch manager na kung saan ba hagilapin. At ito pa ay naaaring na umuwi sa Marawi City. At mahirap mahagilap yung kanilang yung branch manager nila. Ganoon din, ang harap lamang sa atin ay ang security guard, which is hindi naman yun ang papel niya. At ang papel lang man ng security guard yan ay mag-observa at sitahin kung meron pong mga lumalabag dyan sa kanyang gate entrance dyan po sa may Magelco branch sa Parang, na kung saan sa harap po naman ng isang simbahang Katoliko. Ang punto lang dito kasanggang Jomar ay kung sakali, kung halimbawa may abiso, ay ipanunsyo niya sa DIG sa Bulay na ngayong gabi o ngayong araw ng linggo mula alas 5, may advisory kanya ba na magaganap o kaya merong konting adjustment sa linya ng Magelco para ika nga ay ma-aware ang ating mga kababayan dito po sa Bayan ng Parang. Kung yan po ay ang dahilan ay ang brownout dahil nga dyan sa pag-ulan-ulan, hindi naman o gaano kalakasan ang ulan kagabi, manaka-naka lamang kasanggang Jomar. Sa ibang development ay patuloy ang yung accomplishment na ginagawa ng ating butihing Mayor Carpi Ibay sa na kanyang mga councilors. At they are putting up itong mga bulaklak na ngayon. Makikita na po ninyo dyan sa fountain na iba-ibang mga yung inilagay ng mga bulaklak sa Jomar at buhay na buhay ito, mga ito. At ina-assemble na rin nila, pinaumpisa na, sinisimula na ang paglagay ng linya ng mga fountain na kulay at ganoon po ang kuryente din sa palibot para ika nga ay yung ating mga kabataan at mga estudyante na nais magbigay ng kanilang mga pansin ay safe naman po sila dyan sa ating Irano Plaza Fountain Program. Kumbaga yung beautification na mangyayari, yan po naman ay sa kagandang ng ating butihing mayor. Ang kanyang layunin po ay upang mabigyan ng kasiyahan ang ating pong mga mamamayan, kabataan at ganoon din yung mga adult pagka pumapasyal at selfie dyan kasanggang Jomar. Ang napakaganda ay dumagdag dito sa magandang scenic beauty ang dalawang malalaking akasya na siya po namang pinaglapitingan ng ating mga yung bumbilya ng mga malalaki, may kulay. At sabihin ko, sa darating na mga pagdiriwang ng Ramadan kasanggang Jomar, at siya dadayuhin ng ating mga kapatid na Bangsamoro at ganoon din ang ating mga kapatid din sa Eranon District dahil sa gabi mula alas 6 hanggang alas 6 din ng umaga
ay halos hindi na matutulog na rin yung ating mga brother Muslim and sisters natin. Sa kabuuan, dito naman sa ating police round-up ay patuloy din ang ating kapulisan. Wala po tayong mga namumonitor na mga napaka-indik-indik at mga naka-alarmang mga balita. PT crimes lamang ito kasi hanggang Jumar at meron din ibang mga accomplishments ang ating kapulisan. At besides ay ang program ay tuloy-tuloy na rin mula nung magkaroon ng agreement o kaya yung reading of yung pong binigay na mga pasubali ni Attorney Ray Sumalipaw, katuwang ang iba't ibang military and government, the police department at ilan din sa kawani ng media kasi hanggang Jumar, kasama tayo roon ang ilan sa mga nanumpa upang obserbahan ang clean, peace and orderly election in LA this coming May 12. Ayan ang ilan sa mga patagaran. Marami ang mga stream media ang nanduroon at pero piling-pili naman at bihira naman tayo nakakita doon ng online na media. O ang priority nila kasi hanggang Jumar ay yung mga radyo, television at yung pong mga radio no, na nagpo-broadcast ng mga balita dyan sa program. At isa sa mga tagapagsalita din ay ang commander ng West Midcom sa katawan po ni Lieutenant General Banak at ang representante niya naman ay mismong taga-kampo, anak mismo ng isang Sergeant Bakas. Ito sa katawan po naman ni Police Paul Colonel Danilo Bakas na siya po taga-transmitter po naman lumaki. So inaasahan natin na inshallah na darating ang araw ay dito na rin magsiservisyo ang ating kababayang si Police Colonel Danilo Bakas. Siya po ay anak ng PNCO at dati rin pong chief ng medical ang kanyang father. So sa tingin natin ay malaking maambag sa larangan ng peace and order dito po sa bayan ng Parang at program kung sakasakaling malipat ng assignments. Ito si Police Colonel Danilo Bakas. Siya po ngayon ang deputy kasanggan Jumar ni Lieutenant General Banak. Ang kanila po namang opisina sa Buanga City na kung saan ay sentro po sa buong Mindanao. Sa ibang development natin ay patuloy pa rin ang mga pagmamasid, pagmi-meeting at ilang po mga paraan ang tinutugunan nila Brigadier General Romeo Juan Macabas ang ilang solusyon na patuloy na kailangan ay maayos bago man ang campaign period kasanggang Jumar at yung bago pong eleksyon. Opo, katatapos lamang din ng itong anibersaryo at pag-aalala ng kapistahan po ng Kapatagan, Lanao del Sur. At wala tayong nabalitang mga siganugtiyan. At maluwalhati nilang itinawid kasanggang Jumar ang 7 araw na selebrasyon activities po nila diyan po sa may Kapatagan, Lanao del Sur. More than that, ay patuloy tayo nagmumonitor sa trabaho ng kapulisan, ng Philippine Marines, at ganoon din ng Philippine Army at mga Coast Guard. Sa usapin ng bantay dagat, ay napakailan ay nakadawpang palad natin si Chief Edar, ang siya po ng magbantay dagat chief, at sinasabi niya na sila din po mismo ay patuloy nagpamanman sa karagatan na papasok sa bukana po naman dito ng yung ating bay, no? Yung laot na sakop ng nanambay ng Parang. So far, ang Coast Guard at ang Bantay Dagat ay nagkikipagtulungan ko kasanggang Jumar at yung Philippine Ports Authority sa ilang pong mga inaasahang mga yung aktibidades ng ating mga kapatid, lalo na po ito pasok ng kontrabando. More or less, ito po yung mga kanilang tinututugan. Kunwari, example lamang, ng makailang mga 6 na buwan na nakalipas ay
nasakuti ang sunod-sunod na pag-smuggle ng mga sigarilyo kasing Jomar. At sa panahon na yun, sinasabi ni Lieutenant Colonel Tabura na yung po mga nagtitinda, mga negosyante ng sigarilyo na pinagbabawal sa batas ay wala siyang pagkikimi-kimi na hulihin at kasuhan ang mga negosyante dyan sa palengke at ilan pong mga negosyo na illegal ang kanila po aktibidades. Ibig sabihin, Kasanggang Jomar, wala itong tax declaration, hindi nakikinabang yung bayan ng Parang at labag sa batas ang pag-deliver sa atin ng mga smuggled na sigarilyo. Ang dahilan nito, Kasanggang Jomar, ay hindi natin tapos hindi tayo espesyalista. Sabi ni Colonel Tabura na maaaring makapagdulot ng sakit, lalo na pagka mahina yung baga ng mga nagsigarilyo. Kaya huwag ko tayo magkampante na bibili ng mga illegal cigarettes. Sabi niya, dahil yan po naman ay hindi naman tumaan yan sa quality control. Kung ano ba yung hazard, ano ba yung risk na maibigay sa ating mga baga, lalo na yung mga babae natin sa bahay na Parang na mahilig manigarilyo. Ayan, wala na tayong ibang namonitor ngayong araw kasi yung Jomar, mainit na at maraming salamat mula dito sa ating lalagyan para sa Arangkada Nacional, Arangkada Balita. Ito po naman ang inyong kasangga sa 107.5 Plus FM, kasangga mo sa musik at pagbalita, Jojo Gonzales Panigua, radyo na, Dario pa. Maraming salamat sa ulat na yan kay Sir Jojo Gonzales Panigua. May kaugnayan po sa ating phase and order situation dito po sa ating bayan ng Parang at sa iba pa pong mga developments ng ating pong bayan ng Parang at sa ating mga kalapit na mga bayan. Abangan po mamaya yung ating pong kasangga, si katauhan po ni Sir Jojo Gonzales Panigua. Tuwag po yung ating station manager, Sir Kennedy Busdikay, sa kanila pong talakayan, diskusyon dito po sa bayan ng Parang, Maguindanao. Abangan po at susunod na po yan maya-maya dito po sa ating himpilan. At bago po tayo mamamaala, magandang umaga po muna dyan kay Kuya Ramil Vargas. Ayan, happy ayan, sa pag-inom po ng kape dyan. At dyan po kay kasamang Marimehio. Ayan, sabi niya, good morning idol, maulan na umaga. Ayan, ingat po kayo dyan. At talagang maulan po dyan ngayon sa may Puerto Princesa City, Palawan. At dyan sa iba-iba pong mga bayan dyan sa may Palawan area. Binaha po sila dyan. Ingat-ingat po kayo. Sa ating pong mga kababayan dito sa ating bayan ng Parang, magandang umaga po sa ating mga listeners dyan po sa may greenhouse. Dyan po sa may Poblacion 2. At sa ating butihing chairman dyan, Honorable Chairman Abdulaziz Kakamahal T. Ali. Magandang umaga po. At ganoon din po dyan sa may Manang Easter Kainan, sa may Branch 1. Ito po sa may highway. Magandang umaga po dyan kila Ate Arlene, kay Lisa. Dyan po kila Rodilyn, kay Joy. At dyan po kay Kendall at kay Quindal, no? At kay Christine. Ayan, maraming salamat po. At mga suki po natin dyan, no? Dyan sa may Manang Easter Branch 1. Ito po sa may tabi ng Petron natin daan. Ayan. Good morning po sa inyo. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pakikinig. At yan po yung mga suki natin dito po sa ating himpilan. At thank you po sa lahat ng sumusuporta at nagmamahal sa amin. Sa ngalan po ng ating station manager, Sir Kennedy Busdikay, at sa ngalan din po ni Kasanggang Johaira Gumunsa. At bukas po siguro asahan natin babalik na po si Kasanggang Johaira. Ako po ang inyong pansamantalang nakasama sa musika at pagbabalita, ang inyong anak ng Bangsamoro, Kasanggang Jomar Abdul. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh mga kasama.